many people who slept last night and didn't wake up in this morning. Doon ay daghan nga mga tao nga natulog kagabi apan wa na makamata rong buntag. Yeah, that's true. Yeah. None of us can say, I can still live this evening. Way usa ka nato nga makaingon nga ang akong kinabuhi makaabot pa karong gabi. No one can guarantee that we will still be alive on this coming Sabbath. Walay makagarantiya nga kita mabuhi pa karong sunod Sabado. So that's why we have to consider that today maybe is the last day. Ato kayong huna-hunaon nga tingali karong adlaw mo'y katapusang adlaw nato. Therefore, we must resolve our relationship with God and fellow humans. Kinahanglan atong sutaon og maayo ang atong relasyon sa Dios ug sa atong isig katao. Yeah. We have to forgive each other. Magpinasayloay ta sa usag-usa. We must repent every day. Kinahanglan kita husay matag adlaw and be humble before God. o magmapainobsanon at tubangan sa Dios. Okay, can I share my screen? Pwede ba ipagawas ang iyahang screen? Okay. 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 In Luke 6, verse 40, we will read there, a disciple is not above his teacher, but everyone who is perfectly trained will be like his teacher. Sa Lucas 6:40 nagaingon, ang tinud-an dili labaw pa kaysa yang magtutudlo. Apa ni bisan kinsa mabansay siya mahimong sama sa iyahang magtutudlo. Okay. The goal of every true disciple, the goal of you and me is to be like Jesus. Ang matag kalabuton sa matag usa kanato ikaw ug ako mao nga mahisama ni Ginoong Hesus. When Jesus called the disciple, he said, "Follow me, not merely follow my teaching, but follow me." Si Ginoong Hesus nagisulti sa iyahang mga tinud-an, wala lang siya maingon sunda ko ninyo kundi buhata ug unsay akong gibuhat. Okay. He didn't say follow my commandment. He didn't say follow my instruction. No, he just say follow me. Si Ginoong Hesus wala mo ingon nga sunda ang akong gisulti, sunda ang akong mga sugo. Wala lang siya mo ingon nga sunda ko. Brother and sister, we don't need the help of others to sin. We can do it by ourselves. Mga kaigsunan, dili kinahanglan nga mangayo tagtabang sa uban para makasala ta. Mahimo na nato sa atong kaugalingon. That's why don't blame other people for the sin we commit. Ayaw basula ang ubang tao tungod sa sala nga imong nahimo. Don't blame our wife, our husband, parent, pastor. We don't even blame Satan. All the sins we commit are because of our choices. No one can for us. Ayaw basula ang imong asawa, ang imong ginikanan, ang imong igsuon tungod sa imong sala. Nor imong basulon ang yawa sa sala nga imong nahimo. But we can do something good without Jesus. We cannot truly follow His instruction apart from Him. If we are doing something good without Him, we are just pretending to be good, not a real good. Dili kita makahimo mga butang nga maayo gawas kang Ginoong Hesus
Dili kita makatinuod gayud nga magasunod sa iyang mga pahimangno gawas kaniya. Apan kita mahimong magabuhat og mga butang nga matarong nga wala siya. Apan kung kita magahimo niini samara nga nagpakarong ingnon ta. Therefore, in John 15, verse 5, the one who abides in me, while I abide in him, produce much fruit. Because apart from me, you can do nothing. Sa Juan- Apart from Jesus, you and me can do nothing. Sa Juan 15:5 nagaingon, walay usa nga magasunod kanako nga diin siya makahimo sa pagbunga og daghan nga mga bunga. Gawas kanako wala gayud kamoy mahimo. To do something good without Christ is hypocrisy. Ang paghimo og usa ka butang nga maayo nga wala si Kristo kini usa ka hipokrito. Only when we are in Jesus at all times, as He is in us, we can do everything according to His will. Diha lamang kang Ginoong Hesus sa matang sa tanan nga panahon nga diin siya ania sulod kanato nga atong mabuhat ang tanan nga mga butang sumala sa iyang kabubuton. A review of the earthly ministry of Jesus reveals that His disciples were with Him nearly everywhere He went. Everywhere He went. Kung atong susihon sa pagministeryo ni Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan, iyang gisulti sa iyang mga disipulo nga diin siya anaa nakikauban kanunay kaniya bisan asa sila moadto. They learned to pray by listening to Jesus pray. Sila naminaw sa mga pag-ampo nga giampo ni Ginoong Hesus. They learned the importance of Scripture by seeing how Jesus depend on the Scripture. Ilang nakatunan nga diin si Ginoong Hesus nagadepende ra gayud sa balaan nga kasulatan. Brother and sister, Jesus never consult to His feeling, no, to His wisdom. He always depend to the Bible. Si Ginoong Hesus wala nagasalig sa iyang kaugalingon nga kaalam. Siya kanunay nagadepende sa balaan nga kasulatan. That's why when He was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil, He always say, "It is written." It is written. Sa dina nga siya gidala ngadto sa kamingawan, gitintal siya sa yawa, sa makanunayon siya mitubag nga nagaingon, nahasulat na. They learn to love by seeing love in action in the life and ministry of Jesus. Ilang nakita kanunay ang iyang gugma diha sa ministeryo ni Ginoong Hesus. Jesus said in John 13 verse 35, By this all will know that you are my disciple if you have love for one another. Nagaingon nga tungod niini kamo gayud nahibalo nga kamo mahimong akong mga disipulo kung kamo magahinigugmaay sa usa ug usa. Okay. In other words, when people seeing you acting like me, they will know you are my disciple. Si Ginoong Hesus lain pagkasulti siya nagaingon nga kung kamo magabuhat og sama kanako, may sama kamo kanako. Pastor, if I love you and you love me, everyone will see that we Love each other. love each other and that we are His disciple. Love in Phileo love, not eros love. Yeah. Okay. Okay. So, kung kami mga kaigsunan maghinigugmaay sa usag-usa, kamo makakita nga kami naghinigugmaay. O kana nga gugma, dili na gugma nga eros, kundi ni philia nga gugma. Yeah.
Philia nagutma. Ngagugma. Ngagutma. Okay. I love this one. Discipleship is a process of becoming like Jesus by spending time with Jesus. Ang pagkadisipulo mao kini ang pagkahisama ni Ginoong Hesus og paghatag og panahon alang kaniya. So that's why we have to spending time with Him by prayer, read the Bible, and be His witness. Mao kini nga kung kita magagahin og panahon sa pagampo, pagbasa sa iyang mga pulong, kita mahimong iyang mga saksi. Okay. Discipleship classes alone won't do it. Ang pagkadisipulo nga klase dili kana mahimo. Religious form won't do it. Ang pagkarelihiyoso nga porma dili makahimo niya na. The personal relationship between disciple, between you and me and the teacher is the heart of discipleship. Ang personal nga relasyon gikan nataliwala kanimo og kanako og sa atong magtutudlo kini mao gayud ang tinuod og kinasingkasing nga pagkatinon-an. It is good to attend our church every Sabbath, every Wednesday, but the personal relationship between disciple, you and me and our Lord Jesus is the heart of discipleship. Mga kaigsonan, dili ang atong pagsimba matag Miyerkules, atong pagsimba sa matag Sabado, mao importante kayo, kundili ang atong relasyon ingon nga mga disipulo. Once again, it is good to join a various activity of the church, but we must have time alone with God. Dili lamang nga kita naghilig og maay sa usag-usa, nga di nagahimo kita, nagakinahanglan gayud kita og panahon alang og ngadto kaniya. While our relationship with Jesus brings us great joy, some of Christ's strongest statements emphasize the cause of following Him and of being His disciple. Samtang ang atong relasyon ni Ginoong Hesus magadala kanato og dako nga kalipay og daghan usab nga diha ni Kristo adunay lig-on nga mga panghuna-huna nga makita nato og kini nagahatag og dako nga bili kung ikaw magasulod kaniya og ikaw mahimong iyang disipulo. Matthew 16 verse 24 to 25. If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Ni bisan kinsa nga nagahandom nga mosunod kanako, siya gikinahanglan nga magadumili sa iyang kagalingon og iyang pasanon ang iyang cross og mosunod kanako. Luke 14 verse 33, whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple. Ni bisan kinsa nga dili magabiya sa tanan nga naa kaniya, dili siya mahimong akong tinun-an. According to Jesus, discipleship involve what? Self-denial and sacrifice. Ang pagkatinun-an nagakinahanglan nga ikaw magadumili sa imong kagalingon og magsakripisyo. It is not for those seeking popularity or selfish pursuit. Dili kini mao ang pagpangita sa imong pagkapopular nga mga tinguha og dinalo. Jesus said that the gate is narrow and the way difficult for those who follow Him. Si Ginoong Hesus nagaingon, sikpit ang dalan sa tanan nga magasunod kaniya. He reminds us, if the world hates you, you know that He had me before it had you. Siya nagaingon,
nga kung kamo magadumili sa kalibutan o kamo pagadumtan taliwala kanako sila nagadumot kanako. With such a cause, why would we want to follow Jesus? O kini nga tinguha ngano na ato magyong sundon si Ginoong Hesus. This is very important question. Importante kayo ni nga pangutana. Why you and me still follow Jesus? Ngano nga ikaw o ako ginahanglan nga mosunod ni Ginoong Hesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Why we still follow Jesus? Nganong ato manggayong sundon si Ginoong Hesus. Quite simple, because we love Him. Simple lang kaayo tungod kay ato siyang gihigugma. We surrender all to follow Jesus. Because we have found the pearl of great price. Ato kayong sundon si Ginoong Hesus tungod kay ato nang nakaplagan ang perlas nga mahalon kaayo. For the love of Christ compel us. Tungod kay ang gugma kang ni Ginoong Hesus nagapugos kanato. Attract us. Nakapadani kanato. Okay. Compel us, attract us. We love Him because He first loved us. Ato siyang gigugma tungod kay gihigugma taniya pagpuna. Step to Christ, page 59. When love spring up in the heart. Sa Step to Christ nagaingon sa page 59 sa dinha nga kita mahigugma kaniya diha sa atong kasing-kasing magatubod kining maong pagbati. Okay. When love spring up in the heart, it makes every burden light. Duty become a delight and sacrifice a pleasure. Kini Very makahimo kanato wonderful. nga ang mga lulan mahimong magaan o ang atong mga trabaho mahimong atong ikalipay o makabaton kita o kalipay sa pagsakripisyo. Okay. Rather than following Jesus out of fear of loss or hope of gain, genuine Christian do so willingly and joyfully out of love for the one who, as Paul so beautiful state, loved me and give himself to me. Ang atong pagsunod kang Ginoong Hesus, ang atong mga kahadlok mawala ugo niya atong makaplagan ang mga paglaom ug ang tinuod nga Kristohanon atong makita nga kita magmalipayon diha sa gugma sa usa sama sa gisulti ni San Pablo, usa ka maanindot gayod nga nagaingon, higugmaa ako ug akong ihatag ang akong gugma diha kanimo. Yeah. So that's why we follow Jesus, not because fear of loss or hope of gain, but because He loved us and gave Himself to us. Dili lamang kay kita nahadlok nga kita mawala si Ginoong Hesus or mawad-an kita ginansya apan atong nahigugma kita kaniya tungod kay siya nahigugma gayod kanato. This great love far exceed the attraction of this world. O kini nga dako nga gugma nagalabaw pa sa pagdani sa uban. Surely, I say to you, there is no one who has left house or brothers or sister or father or mother or wife or children or lands for my sake and the gospel's
who shall not receive 100-fold. When? Now in this time and in the age to come, eternal life. Ako, magasulti kaninyo, na walay usa nga magabiya o balay, mga igsoon nga babae, amahan o ginahan, o asawa, o mga anak, o mga kayutaan, tungod sa Ebanghelyo, sila makadawat og usa ka gatos kapilo niining panahona og sa umaabot nga mga katuigan og ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. I think it is almost same in Indonesia. Parehas ra sa Indonesia. One word in English, Usa ka pulong kuno sa in English, 5 words in Indonesia. 5 words in Indonesia. Okay. It doesn't mean that we had our brother, our sister, our family in order to love Jesus. But we always make Jesus as our priority in our life. Jesus first. Wala kini nagpasabot nga gikinahanglan ang atong igsuon na babae atong ginikanan aron mahigugmata ni Ginoong Hesus. Ang atong siguroon na atong higugmaon gayud si Ginoong Hesus una sa tanan. Okay. The benefit of following Jesus far outweigh the cost, not merely because of golden street or immortal body, but because of unsurpassed peace and joy found in fellowship with Christ. Ang atong makuha sa pagsunod ni Ginoong Hesus, dili lamang sa paggaan sa atong mga lulan, dili lamang tungod sa mga bulawan nga mga karsada o ang dili mamatay nga lawas, apan kini tungod sa dili gayod matukib nga kalinaw o kalipay nga atong makaplagan sa atong pakigkauban ni Kristo. As the Lord assured Abraham, so he now assures us, I am your exceedingly great reward. Sama sa gisulti sa Dios ngadto kang Abraham na ako magapasiguro kanimo na ako mao ang imong dili matukib og bantugan nga ganti. Jesus taught that the first and great commandment of the law was found in Deuteronomy 6 verse 5. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with your strength. Sa Ginoong Hesus nagasulti, una sa tanan nga kini mo ang dako nga sugo, iyang gikutlo ang Deuteronomio 6:5 na imong higugmaon ang Dios. Labaw sa tanan, sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimo nga kalag, o sa tibuok nimo nga kusog. Immediately after this instruction in verse 6 to 9, we find the secret to a victorious Christian life. Kini nga teksto mga kaigsonan sa bersikulo 6 hantod sa 9, kini makita nato ang dako nga sekreto nga kita magmadaugon sa atong Kristohanong kinabuhi. At this word which I command you today shall be in your heart. Kini nga mga pulong nga akong igasulti kaninyo karon makaplagan dinha sa inyong kasing-kasing. So all the word of God must be put in our heart. Ikinahanglan ang matagpulong sa Dios igabutang gayud sa atong kasing-kasing. And then you shall teach them diligently to your children. O kini inyo gayud nga igatudlo pagmaayo ngadto sa inyong mga anak. You shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, when you raise up. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. O gunya siya nagaingon, kini inyong igatudlo kanila diha sa sulod sa inyong mga balay,
O gunya kung kamo magalakaw kauban kanila, o samtang kamo mubangon itudlo kini nga ginasulat, igasulat mo kini dinha sa pultahan, haligi sa imong pultahan sa imong balay o sa imong ganghaan. Brother and sister, our first and foremost missionary field is our family, our children. Mga kaigsunan, ang pinakadako o una natong walihan o sirbihan mao ang atong pamilya, ang atong mga anak. I have 4 children Doon ako'y 4 ka anak, and 7 grandchildren. 7 ka mga apo. And I pray for them every morning and every night. Ako silang ampuan kada buntag o kada gabi. I hold my wife's hand and we pray together every morning. Akong gunitan ang kamot sa akong asawa o ako siyang ampuan matag buntag. And never miss to mention their name. O dili gayud niya pakyason ang pagsulti sa ilang mga ngalan. Even though I'm very busy, yeah, but at least once a week, I always call my son, my daughter, my son-in-law, my daughter-in-law, and also my grandson and granddaughter. Mga kaigsunan, bisan busy kayo siya. Nagahatag gayud siya og panahon, kausa sa usa ka semana sa pagtawag sa iyang asawa, sa iyang anak, sa iyang mga apo ug sa iyang mismong ugangan. Our first and foremost missionary field is our family. Ang pinakadako gayud og una nga atong serbisyuhan mao ang atong pamilya. It was not enough to avoid adultery and worldliness of the surrounding nation. God's people were also to guard their heart by surrounding themselves with the law of God. Dili lamang igo nga kita dili mosimbag mga Dios-Dios o magkinalibutanon dina sa palibot nga mga nasod. Apan ang Dios kinahanglan usab nga ato gayong siguroon nga sa atong palibot atong matudlo ang balaod sa Dios. Okay, by the way, what time is it? Mutanan siya kung sa'y oras. Okay, we have 30 minutes more? 10 minutes. Oh, only 10 minutes. Okay. Okay. Following Jesus in true discipleship requires more than just removing that which is sinful. It must be also include adding in our lives that which is spiritual. Ang pagsunod ni Ginoong Hesus sa nga mahimong tinuod nga disipulo, kini nagakinahanglan labaw pa sa pagkuha sa atong mga sala. Mauusab nga atong igadugang sa atong kinabuhi ang mga espirituhanon. Okay. Romans 8 verse 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritual minded is life and peace. Sa Roma 6:8 nagaingon nga ang pagkinabuhi nga unod nun magadala sa kamatayon, apan ang espirituhanon nga panghuna-huna magahatag og kinabuhi og kalinaw. Colossians 3 verse 2, set your mind on things above, not on things on this earth. Ipunting ang inyong mga unahuna sa mga butang dito sa hataas, dili kining mga butang sa kalibutan. We can never be like Jesus if we spend our time focusing on the things of the world. Dili kita mahimong tinun-an ni Ginoong Hesus kung kita maga-google og mga panahon
nga mga kalibutanon nga niining kalibutana. We must surround ourselves with spiritual rather than earthly influence. Kinahanglan usab nga kita mapalibutan ang atong kinabuhi sa espirituhanon, dili ang kalibutanon nga impluensya. We must add to our life non-negotiable spiritual activity that will keep our mind set on things above. Dili nato gikinahanglan sa atong kinabuhi nga ang dili gikinahanglan nga espirituhanon nga mga activity nga gahom sa atong hunahuna apan atong ipunting kini sa mga butang nga atoa sa langit. Because our sinful nature are so weak, disciple of Christ will carry this out by faith even when they don't feel like it. Ug tungod nini ang atong makasasala nga dagway kini magahatag kanato og kaluya. Og ang disipulo ni Kristo, siya magadala kanunay sa iyahang pagtuo bisan pa dili siya magbati og ayo niini. So don't depend on our feeling. Ayaw kamo pagsalig sa inyong pagbati. Okay. 10 minutes more. Okay. List of spiritual habits that are essential for the disciple of Christ. Adunay pipila ka mga listahan o mga kinaiya nga gikinahanglan sa usa ka disipulo ni Kristo. Number 1, daily personal prayer and study of the Bible. Una, ang personal gayud matag adlaw nga pagtuon sa Biblia. Mrs. White said in Sermon and Talk volume 1 page 306 paragraph 5, the Lord can do more in 1 hour than we can do in a whole lifetime when He sees you and me as His people are fully consecrated. Ang Ginoo nagaingon nga siya makahimo og usa ka oras nga ikumparar sa tibuok nimo nga kinabuhi kung iyang makita nga iyang mga katawhan kini gayod naga tugyan diha sa Dios. May I know how young are you, our beloved elder Pastor Kaderma? May I guess? Pastor Kaderma, mangutan ako, pilay imong edad? 56 or 57? No, I mean 46 or 47. 46, 47. He forgot his age. Oh. Okay, let me guess. Maybe Tingali. how young? Sa pilay imong edad, Ma'am? Pastor? 60. Going to 60. Oh, Oh, 60. oh. Okay. But you look like 50 50. because of Ma'am Kaderma always scratch him every day. Ang iyang Okay. dagway daw 40 ang edad tungod kay si Ma'am Kaderma magsige maghapuhap sa iyang buko-buko. Okay. If we start connecting with God from the age of 6, so for 44 years, we struggle with our activity to grow in Christ by ourselves. Yeah. Kung ikaw dawat sa Ginoo sa edad nga 6, ikaw naningkamot sa pagkinabuhi sa para sa imong kagalingon sulod sa 54 ka mga tuig. Our effort to become holy, good person for more than 50 years are nothing compared to what God do for us in 1 hour. Mga kaigsunan, ang 54 ka tuig nga paningkamot nato nga kita mahimong matarong atubangan sa Dios, dili kana ikakomparar sa himuon sa Ginoo. Mahimo ra niya kana sa usa ka oras.
We try to improve our habit for 50 years, equal with 438,000 hours. Atong himuon nga nindot kayutag mga kinaiya sulod sa 50 ka mga tuig apan kini og kini susama sa 438,000 ka mga oras. But the result, we try to improve by our power. The result are very insignificant compared to what God does for us in 1 hour. Ang atong grabe nga pagpangapaningkamot kini dili ikakumparar sa usara mang kauras nga buhaton sa Dios. That's why we must have quiet time and not rush to be with God every day, especially in the morning. Ikinahanglan gayud nga kita makigdugtong kanunay ni Kristo matag adlaw hilabi na gayud kada buntag. This morning I wake up at 3 and I have to spend my time alone with God, at least 30 minutes to 1 hour. Karong buntag ning mata ko og alas 3 og unya nagahatag kog panahon kauban sa Dios sulod sa 30 minutos. Many people say, I have been a Christian for 40 years, 50 years, visited church every Sabbath. Tingali ikaw ingon nga Kristohanon makaingon nga nagasilbi ko sa Ginoo sulod sa pipila na ka mga katuigan nagsimba ko kada Sabado. Faithfully return tithes. Nagauli ko mga ikapulo. Been a deacon elder for 40 years. O nahimo kang tigulang sa iglesia o diakono sulod sa 40 ka tuig. But I often feel lonely. Apan imong mabati nga ikaw nag-inusara. Empty. Walay sulod. Not growing in spiritual. Wala magatubo sa espirituhanon. Why? Ngano man? Because we ignore time with God. Very important. 1 hour with God every day, especially in the morning. Tungod kay kita wala magahatag og panahon diha sa Dios. O gikinahanglan nga magahatag kita at least usa ka oras inagkabuntag. Number 2, daily morning and evening family worship. Ikaduha, matag buntag o gabi nga pagdaig o pagsimba. Okay, 2 minutes to end. Okay, number 3, weekly Sabbath school and church attendance. Matag simana nga pag-apil sa Sabbath school o pagsimba. Regular personal witnessing. O makanunayon nga pagsaksi. To be His witness is not a spiritual gift or talent. Kini nga pamaagi dili lamang kay gasa o espirituhanon nga talento. To be His witness is a must. Ingon nga iyang mahimong saksi kini gikinahanglan gayud. In order to have a character of Jesus, we have to be His witness. Aron mabat na nato ang kinaiya ni Ginoong Hesus, gikinahanglan nga kita mahimong iyang mga saksi. Weekly prayer meeting and involvement in local church ministry. Matag simana nga mga pag-ampo o may tungod sa mga ministeryo sa iglesia. Where your treasure is, this is the last. Where your treasure is, there your heart will be also. Kung asa ang imong bahandi, ato usab didto ang imong kasing-kasing. If you and me invest time with Jesus, His people and His work, your heart will be intertwined with His heart. Then and only then can you begin the experience, the goal of discipleship. What is that? To be like
Jesus. Kung ikaw magahatag og dako nga panahon ni Ginoong Hesus, ingon nga iyang katawhan, ang iyang buhat diha sa sulod sa imong kasing-kasing, kini siya mabugkos diha sa imong kasing-kasing, ug unya dili lamang imong mahimo ang pagsugod nga eksperyensya ug kalabuton ingon nga disipulo. Brother and sister, we must have the character of Jesus, the character of heaven, because we have to go to heaven. Yes, we have to go to heaven. Ikinahanglan gayon nga aton mabatnan ang kinaiyan ni Ginoong Hesus tungod kay kita gusto nga mongadto sa langit. God bless. Ang Ginoo magapanalangin kana. Pagpalain kayo ang Diyos. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Ang Diyos magapanalangin kanyo. God bless you. God bless you. Okay.